tayong isang kababayan, I think this one Riyadh, na nakasuhan ng drugs, pero napakawalan siya dahil yung pala sinet up lang siya. Mabuti na nakakuha tayo ng local na lawyer, Arabo doon, na alam yung sistema doon, legal system, na ipalabas. So sana marami pa tayong mapapalabas ng mga kababayan natin na wrongly accused. Yes, Mr. Chair, meron na pong napawalang sala. Nung isang dalaw ko sa Dubai, 12 yung nakilala kong napawalang sala sa kaso. At nung huli kong dalaw, may 73-year-old man na 12 years na yung kanyang kaso at finally na-resolve at in fact, nakauwi na siya nung isang araw together with his wife. 73 years old siya na OFW. Doon na siya tumanda. So may mga ganun po tayong mga sitwasyon ngayon na we're trying our level best since we inherited the legal assistance program from the DFA about a year ago, Mr. Chair. At in fact, speaking of that, nandun ngayon sa Dubai yung newly installed legal assistance center natin. Mr. Chair, baka napansin ninyo yung parang kabina doon na itinayo sa migrant workers office natin is precisely for that purpose, for legal assistance. Okay, ito pa, sir. Secretary Kakdak. Marami sa iba't ibang MW offices, maraming mga workers doon ay napakasungit. Even while we speak, kung may nakikinig sa mga OFWs ngayon nasa abroad, itatype nila, yes sir, thank you. Turuan sila na huwag maging masungit. Dapat smiling face, dapat magsumigaw. Kasi lahat naman ng OFWs pupunta doon, may problema yon. Kadalasan, may problema na nga, dadagdagan pa ng problema ang papagalitan, sisigawan. Mabagal pa ka, pwedeng bilis-bilisan din mga tao natin, sir. Of course, Mr. Chair, that is a long-standing directive with our people, civil service regulations, bawal ang masungit mula po ng sa ating dating kalihim, Secretary Toots Ople. At of course, nung huli kong dalaw doon, this matter was reiterated. We will not, definitely, Mr. Chair, we will not tolerate any personnel who is disrespectful and mistreats in any shape or form, any way possible yung ating mga OFW. Kahit yung maliit lang na bagay na kasungitan, we will not tolerate that, Mr. Chair, and we will gladly accept any complaints and we will act accordingly. We will punish accordingly any of our personnel na nagsusungit po sa ating mga OFWs or mistreat or disrespect our OFWs. Thank you, sir. Ito, sa Dabam, yung shelter, wala raw pagkain. Buti na lang pinuntahan ko sa Saudi at saka sa Riyadh, saka sa Dubai. Maraming pagkain. Siguro alam ng taga Riyadh na narating ako kaya pinuno. Pagkain, puno pati rep. Kaya nag-surprise visit ako sa Dubai, okay naman din. Pero ito sa Damam, walang pagkain, sir. Team shelter. Mr. Chair, ako po dumalaw sa Alcobar. Alcobar po yung ating Kailan lang po ito? Nung huli lang po, maybe a month ago. At, a month? Ito po, okay naman po 3 days ago. Inventaryo. Ito po sa 2-3 days ago, kulang ang supply ng pagkain. Papacheck po natin, Mr. Chair, but Mr. Chair, alam niyo naman ako, I will admit kung may pagkukulang kami, but food supplies is one area na sa pagkakaalam ko, hindi kami nagkukulang, but of course we will immediately inspect the premises. Usually nagkakaroon naman kami ng mga conversations with them kasi po may mga proper accounting naman po nung supplies that they purchase, but I know for sure sa huling dala ko nakita ko with my own 2 eyes na in fact nagtayo pa tayo ng isang extra welfare wellness center dun sa Alcobar area. Sec. Okay. Listen. Meron silang day scheduled for pamalengke. Okay tayo dyan. Lahat naman siguro ng shelter gano'n. However, kunya lang schedule nila every 1 week on a Monday. Bago dumating yung Monday na pamamalengke, dinagsa ng mga bagong punta sa shelter. Kukulangan ngayon, hindi naabuti ng Monday yun. Dapat, kahit nasabihin natin every Monday ang pag-resupplying, a few days ago, 2-3 days ago, pag nakita na may mga dagsaan pagdating ng mga gustong pumunta shelter, magkaroon ng restocking.
Yes, of course, Mr. Chair. Siguro, Mr. Chair, para mainam, we will do a regular kumbaga supplies and welfare inspection and a report to your office on a periodic basis, perhaps monthly, para we could assure the committee and your office, Mr. Chair, na mainam yung supplies. Kasi sir, wag monthly sir, weekly. Sige po, sige po. Depende po sa pagdagsaan. We will do that. We will do that, Mr. Chair. We would gladly do that po. Okay. Pakistan. Yung, wait. Now, let's move on to okay naman yung budget sa mga shelters. Okay, hindi ba Yes po, yes po. Sa ngayon po, at magkano yung budget? Would you have information? Yes, Yusek. Sir, we'll submit to you the budget of our posts in the Middle East and the other posts. But we assure you po na maayos naman po yung aming budget. And on your recommendation, we'll take note of that po on the proper or the management of supplies and other necessities required by the center or by the shelter. I was there last February 2, and after the Global Labor Market Conference, together with the Secretary po, I visited the shelter, the female shelter, at maayos naman po yung kalagayan nila. Kompleto po yung supplies, even yung mga basic hygiene necessities ng ating mga kababaihan, maliban sa mga pagkain. So, we appreciate po your observation na pag dumagsa yung tao, dadagdagan, and we take note of that po. okay, maganda yan. Yung pumunta tao at titingnan mo yung mga pagkain. Wag lang po sa pagkain, kuminsan naman doon sa accommodation. And kinukomment ko yung MW office sa Dubai. Ang laking pinagbago compared sa when I went there a couple of years ago. Ang daming pinagbago. In fact, meron pa sila parang library para pwede magbasa-basa yung mga PFWs na nasa shelter. Ang isang observation ko rin, sana maglagay din ng prayer room. Huwag lang puro sa Catholic kasi hindi naman lahat Catholic pupunta ron. Kasi tulad sa Dubai, nakita ko may altar doon, puro ng mga santo. Okay, Catholic din ako. Pero paano naman yung mga Muslim, paano yung mga non-Catholic? Sana meron silang separate room, and then on a regular basis, pwedeng pumunta ang pastor, pwedeng pumunta yung pare, kung imam. So, hindi tayo nakasentro lang sa Catholic, sa religion Catholic. Okay? Can we do that? Duly noted, sir. Thank you. Isa pa, again, yung sa Dubai, thank you, ang laki improvement. Sobrang laki improvement. Yung bang dapat magkaroon ng locker ang bawat sa lahat So sa Dubai, yun yung pinakamagandang model. And then, lahat dapat sa shelter, may mga kanya-kanyang locker sila. Dapat meron din silang mga bihisan sarili. Hindi pwede doon sa isang kwarto, doon sila magpihas. Magkaroon din silang privacy. Kahit na pare-paro silang mga babae, give them privacy. Habang silang bibihis. Yun. Tapos bigyan sila mga locker kasi kuminsan may mga balita ako na nawawala ng isang bagay itong isang nasa shelter, nawala ng cellphone, nawala ng kwintas, nawala ng aretes, nawawala. So kung meron sila kanya-kanya silang locker, maiwasan yung pagkakawala ng mga bagay-bagay. So gusto ko maglagay ng locker sa lahat ng shelter. Yes, Mr. Chair, we will do that, Mr. Chair. And then, some shelters have it, but some don't, so we will make it Ang standard. iba meron. And then yung mga aircon inspection ninyo po, kasi sa Middle East country, because pag winter, malamig, hindi na kayo ng aircon. Mga aircon palitan na ako, mga 10 years ago na, 12 years ago, palitan na yung mga aircon para mas malakas ang buga, malakas ang andar. Ayun. Okay ba yun, sir? Oh, yes po, yun naman matter na yun ay binabantayan din po yun Chair, kasi medyo mahigpit din ho ang host country, ang mga Saudi regulations on that matter given yung kanilang weather conditions doon.
Thank you, sir. Thank you, sir. Meron pa tayong dalang topic mamaya, seafarers, which is, of course, very important pag-usapan natin. Seafarers missing. Doon muna sa balikbayan boxes. Andito ba ang Bureau of Customs? Do we have Bureau of Customs here? Alright, and then of course the DMW. Marami na akong natatanggap na reklamo na yung OFWs natin nagpadala ng balikbayan box. And then, natapos na yung kanyang contract, 1 year after, nandun pa rin yung balikbayan boxes niya sa customs. Bakit nagkaganon? Tapos palagay nyo, who would like to answer? Saan dito nagkakaproblema? Sa pinapadalan ba nila yung tao nito? Yung Mr. Chair, sisimulan ko lang ho, and then Yusek Bernard is also on board on this issue. The issue, sa pagkakaunawa po namin, ang malaking problema is katulad po ng mga usual door-to-door services all over the world, halimbawa sa US o saan pa man kung saan magpapadala yung Pilipino ng box sa kanyang kamag-anak from door, meaning yung kanilang bahay sa US halimbawa until sa pupuntahan sa probinsya dito sa Pilipinas sa bahay doon, so door to door. Ngayon ang problema, Mr. Chair, halimbawa kung Saudi o Kuwait ay hindi door to door kundi door which is dun sa bahay ng OFW to warehouse lang ho dito sa Pilipinas, hindi umaabot dun sa bahay nung pagdadalhan. Pero ang binayaran nung Pilipino sa abroad ay pang door to door. Apparently nagkalokohan between the provider, forwarder doon sa ibang bansa at dito sa ating bansa. Kaya't naiipit sa mga warehouses dito sa Pilipinas at hindi makadiretso doon sa pupuntahan. Meron ho kami mga efforts na tumulong. May ask Yusek Bernard Olalia to elaborate on this, Mr. Chair, with your permission. Thank you, Secretary Cagda. Go ahead, Yusek Olalia, sir. Good morning po, Mr. Chair. At tama po yung paliwanag ni Sec Hans po, no? Mr. Chair, ganito po yan. Meron po tayong tinatawag na consolidator sa abroad. Sa lahat ng lugar kung saan may mga FWs na nagpapadala ng balikbayan boxes, we call them consolidators. Sila po yung foreign freight forwarder. Ngayon, ito pong consolidator na ito, may katuwang po ito, may counterpart dito sa Pilipinas, yung tinatawag nating deconsolidator, okay? Or local freight forwarder. Yung consolidator, kaya tinawag na consolidator, they are in a business of accepting cargos like balikbayan boxes, tinu-consolidate nila sa isang cargo, tapos yung cargo po na yon ipapadala po sa Pilipinas at tatanggapin ng kanilang counterpart at deconsolidator kung tawagin. Ang problema po, Mr. Chair, maraming scammers na foreign freight forwarder. Etong mga scammers na ito, tatanggap ng balikbayan boxes, pero hindi naman babayaran yung katuwang na fines or whatever fees na sinisingil po ng ating BOC. So, ang nangyayari po, pag hindi binayaran yung fees dito po sa BOC natin, ay hindi po siya maiti-deliver sa mga bahay-bahay kung sino yung consignees, na kung sino po yung mga kamag-anak naman ng ating mga OFWs na nagpadala ng kanilang balikbayan boxes. So, ang nangyari po, Mr. Chair, magmula po nung inilapit po ninyo sa aming tanggapan, nagbigay po ng instruction ng aming mahal na secretary na makipag-usap sa BOC, makipag-usap sa DTI, at makipag-usap po doon sa mga tinatawag na forwarders. Kaya kami po ay nagkaroon ng pagpupulong, at ang kagandahan po nito, nalaman na po namin yung punot-dulo at kinakailangan pong magkaroon. Punot-dulo? Punot-dulo po ng problema, Mr. Chair. Which is? Kinakailangan po magkaroon ng isang accreditation process. Accreditation ng consolidator sa abroad at deconsolidator dito na exclusively for balikbayan boxes cargo handling lamang. Kasi ang nangyayari po, yung balikbayan boxes na isasama sa commercial handling ng cargo. So, ang nangyayari po, pag hindi siya nabayaran dito, fino-forfeit. Ang kawawang balikbayan box ay nagiging subject ng auction. Kaya hindi po tumarating doon sa mga... So anong solusyon niyo po doon, sir? Ang solusyon po namin na nakikita, nag-usap na po kami ng BOC, magkakaroon po talaga ng separate accreditation process na kung saan yung balikbayan boxes ng OFWs or overseas Filipinos ay kaiba sa accreditation process ng ordinaryong commercial handling ng cargo po. At para sa akin siguro, yung member ng OWA,
at magpapakita ng dokumento na siya talagang OFW o mga OEC, dapat meron siyang special lane para mas mapabilis yung proseso yung pagdating ng kanyang kargamento rito tulad ng balikbayan boxes. So, meron na ba tayong accreditation process? Ginagawa na ba ng BOC? Ang sinabi po ng aming mahal na secretary, ang balikbayan kasi boxes ay simbolo po ng kahirapan, sacrifices of our OFW. Thank you. Hindi po siya ordinaryong commercial, hindi po yung value ng boxes ang tinitignan natin, yung personal na connection ng ating OFW na ipapadala sa kanilang pamilya. Kaya po nga, unang-una, separate accreditation. Pangalawa, kung pwedeng isubject natin sa compulsory insurance. Pagka nawala, ibabayaran talaga ito ng insurance company. Yung insurance premium ay dapat bayaran naman nung consolidator at deconsolidator. No cost to the OFW. Pangatlo po, dapat hindi ito sinasubject sa forfeiture. No? Kung hindi nabayaran yung fines o kaya yung fees dito po sa atin, dapat po hindi siya sinasubject sa auction. Dapat po talaga ito i-deliver natin doon sa kanilang pamilya po, Mr. Chair. Correct. Okay, so meron bang ginagawa ng accreditation process ang isang DTI supposed to be o BOC para malaman na lahat ng consolidators dun sa abroad at saka deconsolidators dito sa local ay accredited. Ay yung mga hindi accredited, dapat huwag payaga pag magtrabaho, mag-operate and ilalagay sa website ngayon ng DMW na ito hindi accredited, parusahan, whatever, illegal sila para hindi na pupuntahan. Opo po, Mr. Chair, meron na po kaming standing order, no? Ang aming pong deadline, may deadline actually sa March 17, we have to come up with a joint department order or circular for the accreditation of balikbayan boxes of the consolidator and the consolidator subject of the handling of the balikbayan boxes of our At ang OFs. gusto ko rin po, ito sa Bureau of Customs muna, Bureau of Customs, can we allot a special lane for the balikbayan boxes of our OFWs? At gusto ko OFWs lang talaga. And paano natin ma-identify na balikbayan ng OFWs? Yun nga, magpapakita sila na sila yung OWA members. Magpapakita sila ng OEC. Kasi ayaw ko naman na pag nagkaroon tayo ng ganitong klaseng special lane para sa mga OFWs, lamang supposed to be, may makapag-isip na magnegosyo, maglagay ng mga smuggled hot items sa mga balikbayan boxes. Ano ba, isang OFW, hindi naman lahat, makapag-isip, ganun pala, may special line na kami, libre. So, magpapadala siya ng 100 boxes every week. Gagawin niya ng negosyo, may sasalo dito. So, dapat meron din siguro quota to ensure na hanggang dito lang pwede may padala, hindi susobra sa kinikita mo. Alam mo, kinikita mo is 25,000 a month ka. So, ito 25,000 a month times 12 yan. O, kung magkano yan, magkano nga? Sige, mat nyo nga. 300. So ngayon, pag isang OFWs nagpapadala 1 million a month sa balikbayan boxes, negosyo na yun. Hindi dapat natin payagan din yun. Baka nag-smuggle na. So yun ang ibig sabihin. So, Bureau of Customs, is that possible? Give them a special lane para mas mapabilis yung proseso pagpasok ng mga balikbayan boxes, sir? Good morning, Mr. Chair. Actually, the Bureau of Customs has a process that is in place for processing balikbayan boxes. For OFWs? Yes, sir. Kung meron processing na in place as of the present, bakit marami pa ako natatanggap na reklamo, marami pa ako nilalapit sa inyo, mga balikbayan boxes ng mga OFWs na nakatenga lang sa warehouse, na sinisingil ng kung magkano, tapos in-auction, tapos butas-butas, yung mga tsokolate na tunaw na, inabot na ng buwan, etc. Kung meron, bakit? Mr. Chair, yung mga may problema po, ito po yung mga shipments ng mga balikbayan boxes na hindi ho na-clear nung consolidator dito sa Pilipinas po. Yun po yung binabanggit ng DMW kanina, sir, na parang yung counterpart nung deconsolidator dito sa Pilipinas hindi nagbigay ng process dito sa Pilipinas po.
So yun po yung na-abandon or na-forfeit ng Bureau of Customs. Pero meron na kaming deed of donation na wino-work out with DMW na instead of i-forfeit or i-abandon yung mga balikbayan boxes na nagkakaproblema, i-donate na lang po sa DMW. And yesterday we received the copy of the deed of donation as revised by DMW. We will try to finalize the deed of donation for eventual signing of our principals po, Mr. Chair. So sana wag na tayo makadating dyan sa deed of donation. Doon pa lamang sa stage na advise nyo ating mga OFWs kung sino yung mga consolidators na legit, meaning accredited. Para yung mga hindi accredited, huwag nang puntahan. So ngayon, yung mga hindi accredited na deconsolidators dito, mag-isa abroad, sampa ng kaso, pasara, etc. Why don't we do that? Customs. Yes, sir. Job. So, meron ba kayong listahan ng mga consolidators at deconsolidators na hindi accredited sa customs at sa DTI? Meron? May mga deconsolidators na kami na kinasuhan po for various violations. As of now, we have the list of all the accredited deconsolidators po. Yung mga may problema or nag-violate ng mga responsibilities nila as deconsolidators po, pinapasuspend po namin yung accreditation nila. So, para hindi na sila Suspended na ba sila? Yes po. Okay, so this is what I need you to do. Doon sa mga consolidators at deconsolidators na nagkakaproblema, give it to DMW. Yes, sir. DMW, and I want you to closely coordinate with the Bureau of Customs para updated yung ating mga workers, and then sa website ninyo, ilalagay nyo doon, ito, dito lang kayo pwede magpadala, please lang, etc. para safe yung inyong mga cargo at hindi na magkakaproblema. Tama po yun, Mr. Chair. Actually, yung pong information na yan ay napakahalaga para malaman po ng mga kababayan po nating OFW sa nagpapadala ng kanilang balikbayan boxes kung sino-sino lang yung lehitimong deconsolidator dito at may counterpart mo na lehitimong consolidator po sa abroad, Mr. Chair. Iulat na rin po namin, Mr. Chair, kasi ang instruction po ng aming secretary, yun pong deed of donation na binabanggit ng BOC ay naipadala na po ng aming secretary sa BOC for the signature at sa ganon, yung pong 12 containers na nasa Davao ay maumpisahan na po yung distribution. Ito pong 12 containers na nasa Davao, ito po yung magiging subject ng deed of donation. 2,954 balikbayan boxes po ito, no? 48 probinsya po ang pupuntahan po nito na mahigit 2,046 na OFW families ang tatanggap po, no? Habang inaantay po namin yung deed of donation na yan, nakaantabay na po ang ating grupo sa mga regional office natin sa Davao, halimbawa, natatanggap doon sa mga containers at balikbayan boxes po na ito. Meron na po kaming proseso na inaayos, kinokontak na po ng mga tao natin yung mga individual consignees at inaalam na yung names, addresses at contact numbers, at nang sa ganon, pagka naayos na po yung deed of donation, matatanggap na po nila yung kanilang pong balikbayan boxes. Meantime po, naglabas din po ng alituntunin ng aming mahal na sekretary na yung mga tatanggap na ito ay tinawag nating distressed workers at sila po ay entitled sa Action Fund. At binigyan po ni Secretary ng initially 10,000, in-increase po niya sa 30,000, kaya po yung mga hindi nakatanggap ng balikbayan boxes ay qualified po na tumanggap ng 30,000 cash bilang pondo po natin sa Action Fund, no? At meron na po tayong nabigyan na 74 na beneficiaries po, Mr. Chair. Okay, tanong ko lang sa DTI and then sa Bureau of Customs. United Arab Emirates, ito yung mga foreign consolidators na blacklisted. Kung are they still blacklisted? What happened to them? What did we do to them? Al Roda Marine Cargo, number 1, City Line Cargo, Dagupan Cargo Packaging Services, Express Link Cargo Services, Smooth Express, DTI.
Thank you, Mr. Senator. Magandang umaga po. Meron ho kaming listahan ng mga accredited freight forwarders and VOCCs. So ngayon po, pinapacheck ko na po, kukunin ko po yung mga pangalan ng mga nabanggit nyo para po ma-check po kung nasa listahan pa rin po ba ng accredited. Ano pong usual ang ginagawa ninyo? Halimbawa, nakita nyo po o na-find out ninyo upon investigation or somebody came to your office and filed a complaint. After na nakita nyo talagang may ginagawang kalokohan, ay Ang DTI po, nagre-receive po kami ng mga complaints from balikbayan na either hindi na-receive yung balikbayan box, na-delay yung pag-deliver ng balikbayan box, or meron pong nawawala sa mga items dun sa kanilang box. Pag nakaka-receive po kami ng complaint, we have to evaluate kung under po ba ng aming jurisdiction. If it's under our jurisdiction po, nagkakandak po kami ng mediation. Tinatawag po namin yung freight forwarder, domestic freight forwarder, and kung sino po yung magre-receive ng balikbayan box na pinadala ng OFW po. kaya nga po. Now, kung nakita niyo po sa ginawa niyong evaluation na may problema talaga itong forwarder na ito, so what do you do? Pagka pwede pong mag-parallel. Halimbawa po, merong complaint. Yung complaint, pwede hong duman ng mediation. Pagka po hindi nag-settle, magiging kaso po siya. Pagka marami po kaming nare-receive na ganong nature ng complaint involving a certain freight forwarder, halimbawa po, we can conduct our own motu proprio investigation din po. And which is after the motu proprio investigation, ano po yung end game? Magpa-file po kami ng formal charge against that freight forwarder. Pwede po kaming mag-impose ng fines po and impose other penalties po as prescribed. How about suspension? Pwede rin po. Hindi pwede, dapat. Yung suspension of the accreditation kung accredited po siya. Kaya nga, dapat they should be suspended or closed na para hindi na sila makapanloko kasi kung under investigation sila, sabi nyo gagawa kayo ng motu proprio investigation, then automatic isuspend na yun and then ilalagay nyo sa website ninyo or coordinate with the DMW para ma-informan yung ating mga OFWs at hindi na sila magtangkilik ng mga company na inimbestigahan ninyo. In fact, while the investigation is in order at nakita nyo napakarami na, sabihin natin more than 10 at iba-ibang tao nagreklamo, that should trigger like you said, investigation, thorough investigation, and right away inform our DMW and OWA para nang sa gayon makapag-ready sila, alam nila kung anong gagawin. Much better kung isuspend you muna for the meantime. Can we do that? And then inform the Bureau of Customs as well. Under our existing laws po, pwede rin po kaming mag-issue ng preliminary orders. Yun. Orders for suspension. Yes po. Bureau of Customs, you follow? Tama ba yun? Pwede? I-suspend natin? Yes po. Sa amin naman po sa Bureau of Customs, kapag may mga violations, particularly pag violations ng CMTA, we suspend their accreditation, yung mga importers namin, even the consolidators. We'll just coordinate with, we'll just get the list of names po na binanggit nyo, Mr. Chair, para i-verify namin po with our concerned division. Okay, yung mga sinususpende nyo ng mga consolidators, paano po na nalaman na yung pala ay hindi na po nagpaparating ng mga kargamento papasok dito sa atin? Si consolidators. Mr. Chair, we verified it with may system po kami kung tinitingnan namin. May mga advance manifest naman po which we can check kung nagpaparating pa ang mga the consolidators na to at kung nagpa-process with the Bureau of Customs. May advance manifest kayo. Okay. Now, in 2022, October 2022, 885 domestic freight forwarders and international ay hindi accredited because of certain violations.
listahan kayo nito. 885. Ito ba, in-stop nyo na sa inyong record na huwag na i-process? Hindi na dapat papayagan na magpapasok ng mga containers, and DTI should have been informed, as well as the DMWs. The DMW. Oh, I'm sorry. Okay. 885 ang accredited. Okay, sorry. Number of accredited operating common carriers international and domestic freight borders. So itong 885, which is na-accredited po ng DTI. And the number of sea, itong isa non-vessel. Ano pinagkaiba sa non-vessel and sea freight forwarders? Yung NVOCC po, yun yung non-vessel operating common carrier. Tapos yung yung difference po, yung freight forwarder, parang siya yung nagsiserve na agent for the shipper. Nagko-consolidate din po siya. Yung NVOCC, yun yung magsiserve na consolidator. Ko-consolidate niya po yung pwedeng manggagaling from different, di ba? Yung acting as carrier. So, i-consolidate niya yung mga marireceive po niya, ilalagay sa isang container. Siya po yung magre-rent or mag-hire ng space from this shipping lines po. O ilan po yung mga listahan ng mga na-blacklist? Ay? DTI. Sa sa DOC. Kasi meron akong data dito, 2015 pa. Ano yung pinaka-latest nyo na data na non-accredited para ito ay maisubmit ninyo sa DMW, nang sa gayon, yung DMW, impormahan nila ang lahat ng OFWs na huwag na kayo magpadala rito. 2015 po, no, yung 2015 pinakalas. pinakalas. Opo. Ang gusto ko po, pinaka-latest. Recently, wala po kaming na blacklist. Wala, lahat malinis na. Imposible. Wala mga complaints. Yung, kasi po, yung kami di parang No, reactive ma'am, po. ito. Ilan sa mga consolidators na currently iniimbestigahan ninyo? Wala? Ang nasa record po namin, yung nare-receive lang namin na may reklamo. Yes. Yun po. So, ang total po na na-receive namin since 2022 ay 46 po. 46. 46. Okay, 2022 yan. Ano po nangyari doon? Since 2022, sir. Kaya nga po, so since 22, up to the present, 46. Yes po, yun po yung And total. I said up to the present hanggang sa last week. Yeah, if I may explain po, yung total number po na yon, hindi po lahat under our jurisdiction. Merong iba nire-refer sa ibang agencies. Pero yung pumasok po sa jurisdiction ng DTI, 20% po noon ay yun yung hindi po na-settle. So, So ano po nangyari doon sa mga investigan nyo na 20% at hindi na-settle? yung hindi po na-settle, ini-issuehan po ng certificate to file action yung nagreklamo. Tapos option na po niya kung itutuloy niya sa aming adjudication division. Ang nangyari po, yung 20% na yon, yung 25 po out of 46, isa lang po yung na-elevate sa aming adjudication division po. Okay. So ilan po doon yung paulit-ulit na lang ang reklamo, same complaints, and then hindi nakipag-settle doon sa complainant? I-double check ko na lang po. What do you do with them? Yun po. So, What do you
And then, before you do that, then i-cancel yung accreditation nila. Yes po, one of the sanctions po ay revocation of the accreditation. Right. And then from DMW, I'm talking about sa mga OFWs na natin. Yeah. So, We will work. are you already doing that or not yet? Meron din po kasing similar hearing sa House, sir. So, meron na pong create na TWG at meron na pong mga deliverables or to-dos yung TWG. Ito na lang po, DMW and DTI, mag-coordinate nga kayo sa isa't isa na yung mga inimbestigahan repetitive na mga violations sa mga consolidators na nakareklamo ng OFWs, then i-blacklist yun para i-post sa website na hindi na padalan. Repetitive na sila, paulit-ulit na sila. Recidivist na sila. Agree po kami doon, Mr. Chair, and we agree with your approach getting to the root cause. Kasi nga po yung deed of donation ay ibig sabihin nun may problema na, pero ang gusto talaga natin maiwasan yung problema. So we will do it, Mr. Chair. We would gladly coordinate with our friends at the Department of Trade and Industry and the BOC as well. Okay. Bureau of Customs, we go back to the special lane I'm talking about. Na kapag nasala na yung mga balikbayan boxes at identified talaga na OFW ang may-ari dahil nagpakita ng OID or OEC from the point of origin, so dapat yung container na yun, na puro legit na mga OFW balikbayan boxes ay merong special lane na dire-diretso na wala nang harang-harang, wala nang lagay-lagay, wala na yung mga tinatawag na under the table na kailangan pang may pasingit, etc. Pwede ba tayo gumawa ng special lane na gano'n? Actually, our informal division po sa port, meron po, sila po ang nag-aasikaso po nung pag-clear ng mga balikbayan boxes. Yeah, I know, pero pwede ba tayo magsagawa? Is that possible? Magkaroon tayo ng special lane for those balikbayan boxes sa ating OFW. Tinawag natin sila mga modern day hills, mga bayani natin, tapos pahirapan natin. Dapat bigyan natin sila special consideration. Yes, sir. Yes, Mr. Chair. Pwede po. Actually, we're doing that because they... No, you're not doing that. Kasi if you're doing that, hindi ako makatanggap ng reklamo linggo-linggo. Wala sa mga OFWs na naipit yung mga balikbayan boxes. Come up with a system. DMW, DTI, and Customs. Bigyan ng special lanes ang ating mga OFWs. I don't know how you do it, but just do it. Come up with a system na para lahat ng OFWs na may mga balikbayan. So of course, binanggit ko dapat may quota naman para di naman maabuso. Diba? Kailangan meron silang special lane pagdating dito, agad-agad madideliver yung kanilang mga boxes. Yes, sir. Kasi alam mo, Mr. Ano name mo? Attorney Langkay po. Attorney Langkay. Maraming istorya natatanggap ko yung OFWs after na matapos niya ang kontrata niya doon at pinadala niya a year ago yung kanyang mga balikbayan boxes, pagdating niya rito, andun pa rin sa customs, yung iba nag-aantay ng SOP kung sino-sino Poncio Pilato. Don't do that again. Gusto ko lahat ng balikbayan boxes libre ng mga OFW certified. Pero yung mga balikbayan boxes na galing na ng mga turista tapos nagpabalikbayan boxes papasok, pwedeng singilin yun. Yes, sir. We can adapt yung special lane po sa informal division namin para to cater only on balikbayan boxes, processing ng balikbayan boxes. So DMW siguro coordinate with the Customs and DTI para lahat ng mga balikbayan boxes ng lahat ng OFWs na legit na OFWs nagpakita ng mga documents na talagang OFW sila, then libre at mabilis yung proseso at mabilis yung pagdating ng kanilang mga kargamento, kanilang mga balikbayan boxes. Yes, Mr. Chair, we would gladly be open to a partnership with the BOC and the DTI para po makuha ng mga OFWs yung balikbayan box nila. Can we do that ASAP, specially, para sa mga kargamento ng mga OFWs? Customs? Opo, tututukan po namin yung special lane. We'll discuss that with the concerned division kung paano namin i-implement together with DMW and DTI po. At syempre, libre sa SOP yun.
Privilege po kasi yung importation ng balik. Hindi, sabihin, huwag na lagay-lagay. Na yun. Alam mo naman siguro yun, dyan sa customs, malagay-lagay dyan. Anyway, okay, let's move on. Ito, napaka-importante sa akin ngayon. Seafarers na missing. Anong pinaka-update po doon? Yung Secretary Cagdar, ilan ba yung seafarers na missing? Sa ngayon po, meron tayong yung case ni Seafarer Bubiles. At ang update po dito ay tayo hanggang ngayon ay nag-aantabay pa rin ng ulat ng Flag State Authority, in this case which is Panama. Hindi pa rin tayo kontento sa mga sagot na katulad ng siya'y nawala na lamang at wala nang iba pang kwento kundi basta nawala lang siya, at we do not accept that, of course, and we join the family and commiserate with the family sa katayuan nila ngayon. In the meantime, Mr. Chair, we have received 11 of the seafarers who have come home at pina-appear na ho natin sa DMW para makausap natin sila, malaman kung ano ang version nila ng mga pangyayari, and right now we are processing yung kanilang mga statements. 21 sila, o 20 no, kasi yung isa hindi Pinoy, di ba? 20. So inaantabayanan pa natin yung Siyam na makauwi. Ito po, So 20 sila na declared missing and then all of a sudden biglang lumutang. hindi po. 20 po yung 21 yung crew. Filipino captain with 1 Korean national, but 20 Filipino crew. Yung 11 po ay nakarating na at nakausap na po natin sa DMW para kunin ang statements nila. Iniintay na lang yung Statement remaining na for about what? tungkol po sa pangyayari. So nawawalang Doon po sa pagkawala ni Seafarer Bubiles. Okay. Si Bubiles lang po ang nawala, Mr. Chair. Okay, so right now I have the list of seafarers na nawawala. Ralph Anthony Bubiles, Vessel MB Prestige, Agency Parola Mining, Maritime Agency Corporation, date missing December 5. Okay. Next is Jimbo Kadungo, Vessel MB Danae, missing August 30, 2024. The ship flagged the incident with Uruguay Navy. Then number 3, name Vincent San Diego, Agency Crystal Shipping Incorporated, date missing June 16, 2023. Last location Norway. And the last is Jeric Buela Bueno, vessel MSC Cruise, date missing January 22, 2025. Location Brazil. What happened to this? Anong status na po dito sa apat? Mr. Chair, si Seafarer Bueno po ay nawala noong February 22. January, February. Jeric Bueno. Jeric Bueno. February po sa aming report yan. February 22. Ongoing po ang aming pakikipag-investigasyon at our level in terms of engaging the manning agency and the ship owner. We are in touch with the family at again, similar to the Bubiles case, we wish to get to the bottom of this. Mr. Chair, ang latest sa Bueno case ay nahanap po yung labi ni Seafarer Bueno. Okay. And right now we are demanding an autopsy of the remains. So Nahanap po siya afloat. So when was the body recovered? After 5 days. When was this? February 27, 2025. February 27. Okay. Opo. Ano po result ng autopsy? Wala pa, Mr. Chair. So this is still under going po. Okay. But we are in touch with the ship owner, the seafarers, and the authorities on the ground. Si Seafarer Kadungog po is a case ng reported missing on August 31st, 2024. August 30 or August 31st? 31st po, Mr. Chair, sa aking ulat. Sa ulat na natanggap ko,
And then we are engaged with the family as well and with the LMA, with the licensed manning agency. And that we are also engaged in terms of demanding a report from the flag state and from the ship owner in this regard. At we are also in touch with the family and have provided assistance to the family, Mr. Chair. Okay, how about the other one? Yung case po ni Mr. San Diego, si Mr. San Diego naman po June 2023 and was reported missing. At ito naman po, similar to the Kadungog case, we are also engaged with the licensed manning agency and the seafarer. Yun pong wala pa rin hong adequate sagot from the Norwegian authorities as to the investigation of San Diego's disappearance, and we will still continue to demand in partnership with our embassy in Oslo yung investigatory report